everyone. Good morning po. Morning. Gagawa tayo ng parang section ngayon, parang frequently asked questions. Mga nagme-message kasi na mga students din, mga gustong mag-apply ng students papunta din sa Australia ngayon na mga marami silang questions. So, inan natin. Pero ito based sa experience lang namin. So, nung nag-apply kasi kami, pumunta kami dito maano pa yun, 2022. So, December. December 2022. So, ano na kami? Almost 2 years na kami sa Australia. So, nasa ano kami? Sa Queensland. Gold Coast, Queensland. May mga changes na kasi na ginawa ang immigration. Kaya, pero halos same pa rin naman. Pero yung may mga konting changes lang. Ano, kung naalala mo pa yung mga ano, kasi si Steph ang Ako yung may kausap lagi. agent. Actually, nung time na nag-start kami ng processing ng visa, is ano yun, patapos pa lang ang pandemic. Doon ako nag-start. Kasi doon yung sabi na medyo mas easy na mag-apply. Kasi biglang nag-open na yung border. So yun yung pinaka-best time na mag-apply kami. Especially kami, family. Like, we have 3 kids, tas kami, so 5. So, ang iniisip talaga namin is una is mahirap. Kasi nga, alam mo naman sa Australia, yung home ties, di ba? When you're applying your student visa. what are the basic requirements for sa pag-apply ng Australia student visa dito sa Australia? Basic requirements, syempre, ano ba? Passport. Like tayo noon, we applied our passport, tapos naghanap tayo ng agent, 'di ba? So ang agent namin is si AECC. Tapos si agent, nagtanong kami sa kanya ng mga una syempre yung process and ano yung mga course na mas Depende sa background. oo, mas madali. Depende rin syempre sa kung ano ang background mo sa Philippines. Para matugma kung bakit ka Oo, yon. So, binigyan niya kami ng choices. Tapos, ang nakita namin na may pathway. Pathway ba? Oo, pathway is yung cookery. So, doon na nag-start. Tsaka siya, naka-inline kasi, kumbaga, may business ng Food business sa Pilipinas. Kaya madali siyang i-align. Oo, tapos yung mother niya, merong parang apartel or like a hotel na actually na Ako yung siya yung kami yung nagse-serve cook ng breakfast. sa breakfast. So siya yung nag-cook. So talagang nag-aano siya. Madali siyang i-defend. Tapos may meron kaming proper na certificate of experience na we are doing this job. Tapos ito yung background namin. May business permit kami, kompleto yung BIR, yung DTI, lahat. Kaya mas madaling na-apply yan. Oo. Kumbaga madali siyang i-defend pag gumawa ka ng GTE. Oo, doon kasi mo doon eh. We connect mo lahat Connect. So yun lang. So nung napili na namin yung cookery, so binigyan kami ni agent ng mga application. So nag-apply kami. So bali mga importante dyan yan, yung bali proof of funds. Proof of funds. Number 1 yan. Oo. Lalo na pagka pamilya kayo. Kasi alam ko meron parang sa bank may 3-month statement ba or how many months? Tapos yung si health insurance, OSHC. Yun. Yan ang madugo pag family. Kasi kami as 5 members, 17,000 AUD 17,000 AUD. Kaya dapat talaga ready ka pag nag-apply ka na, pag nag-decide ka na i-apply mo to, dapat ready ka rin financially syempre. Pero pag ka lang, parang mag-isa ka lang, parang nasa 1-1 to 1-2. Oo. Nung nag-apply siya, ni-require din ng IELTS. English test. O yun. So, nag-IELTS siya sa Philippines. Tapos nagbayad kami ng 11,000 pesos. Pero yung IELTS, nung nalaman ko na sa ibang mga Pilipino dito, hindi pala lahat nag-IELTS bago rin pumunta. So, parang depende siya sa school na pinanuhan mo dito. Ni-enroll mo. Like for example, course, ikaw. Parang ganyan. Ikaw, dahil TAFE siya. Parang si TAFE kasi sobra siyang parang Government school. Government school. Strict siya. Strict to. So, kailangan mo i-follow yon. So, kailangan mo ng IELTS. Pero alam ko, hindi lang IELTS, pwede ring PTE. PTE. So, yun, option mo kung anong gusto mo. So, while you're studying in Australia, syempre, you can work. Diba? You can work. 24 hours. 24 hours. Yun. Bali, 48 hours fortnight. Oo. Pero karamihan, parang ginagawa nila, parang na-stuck sa parang 24 hours per week.
Same with the dependent. Ako din. So, I can work 24 hours. Kung ano ang visa Oo, ng fina-follow. dependent, ang sinusunod yung student visa Oo. rules din. So, yun. Nung after niya nag-IELTS, after nung nasubmit ng IELTS, Basta after na-submit na lahat na ng mga ano, oo, hindi. sa school kasi sasabihin yung agent yun, COE. para yung COE. Yung pagka-release ng COE, Ihintayin mo yun yung matagal. oo, kasi kailangan mo ma-receive yung malalodge na siya, ba? Pero before mo malalodge, kailangan mo nung, ano yun, yung GTE. No, kompleto na lahat ng Oo, ano mo. kompleto na. Oo, kasi yung GTE, tutulungan ka naman ni agent eh. Pag meron kang agent, magtanong ka lang sa agent. Tutulungan ka naman nila. Tapos, after ng GTE, yung COE, tapos, pag na-lodge na, after ilang days, marireceive mo yung parang you need to go for medical. So, nag-medical kami sa St. Luke's. Kano yung binayad ng medical? So, 7.5 for adults. Each siya, 7.5 pesos. Each. Tapos, for the kids, 4,500 pesos. Tapos, after nun, nag-biometrics. After biometrics, Biometrics, magkano bayad? 1,000 ata. Oo. Parang 1,000 each. Kasama, pati yung mga kids, 1,000. Tapos nun, so after nung lahat ng yun, yun na yung waiting time. Hinihintay mo na kung mag-grant yung visa mo. Actually, nung panahon namin, parang yung mga nakakasabayan namin, 3 months lang, no? Ano? Yung, di ba doon sa group, parang... Mabilis pa nga eh. Oo. Yung iba, days lang eh. Oo, Tsaka hours lang eh. Oo, ganon. May mga instant grant nun eh, parang ganun. Parang Pagkatapos na days. biometrics, hours lang na grant na eh. Dahil nga super, nun si Australia, maluwag siya, oo. Medyo nagkaroon lang kami ng konting delay dahil nga sa medical ni Pao. Sa Pero, x-ray. Oo, sa x-ray, para may nakita sila doon. Scarring. Oo. Tapos nung after nun, wait na naman kami. So, another sputum test, ilang months na naman. 3 months ata. Oo, tapos medication eh. Pero yung pinaka-last, namin. Kaya na ako noon na tawag dito na nag-move, nag-move siya. Dapat July intake ako noon, na-move na ako ng na-move January. siya ng January intake. Pero after nung sputum, ilang weeks lang na x-ray siya ulit. So nakita naman kasi sa x-ray exam niya na sabi ng doctor, lumiliit naman yung niya. Pero actually, nung una parang ayaw na, parang wala nang chance to kasi nga ang dami na namin dinaan ng CT test. scan, Oo. Lahat ng mga nakasabayan namin na nasa group, na-granted na, gano'n. Tapos kami, delay. Pero, nung pinaka-last x-ray namin, nakakatawa pa nga eh. Imagine yung doctor na nag-check sa kanya, kailangan pa ng second opinion. So, maghihintay na naman siya ng second opinion. Tapos, minessage niya ako, Sa St. Luke's na yun. nasa St. Luke's siya. Sabi niya, kailangan daw ng second Morning opinion. ako na-check ulit. Tapos, after ko na-check no morning, Maghihintay ulit. Kasi Oo. nga, kailangan hintayin yung isa pang doktor kasi yung So, second opinion. Inisip nakakatakot. namin, ay wala na. Kasi bakit may second opinion? Parang may mali. Oo. So, hinayaan na namin. So, ako medyo, na ako nun. Tagilid. Sabi ko, wala na to. Sabi ko, ganon. Pero, siguro, after 2 weeks, di ko makakalimutan yun eh. October 14, na-receive ko yung message from agent na granted kami. Yun. Madugo lang, pero at least na-overcome, nalampasan. Oo. Magkano, how much money, yung show money na kailangan? Bale, magkano, how much money? Pero yung... Ngayon? Parang pag single ka, parang nasa 24,000. 24,500. Kasi ita times nila yun kung ilang length ang stay mo. 1 year living expense plus tuition fee. Ayun. So, yun. Kung tutuusin kasi, syempre, nag-apply ka student dito, syempre, automatic dapat may pera. Yun ang kailangan ipakita mo, talagang may pera ka kasi pumunta ka dito as student, mag-aaral ka. So, dapat prepared ka na talaga dyan sa pera. Pero hindi lahat, pag makikita mo sa group natin, na hindi naman lahat hinihingian ng show money. Pero, syempre, much better kung prepared ka na, di ba? Makakapag-work daw ba while studying in Australia sa student visa? Makakapag-work. Yun nga, for 48 hours per fortnight siya.
And dito kasi, Tapos, madali lang Oo, makakuha madali. ng work. Siyempre, no? Hindi, depende. Hindi, madali, pero wag, Depende sa tao. oo, pero wag ka lang maselan. Pag hindi ka maselan, Oo. kasi baka yung iba maselan, syempre. Saan lalo ba na sa mag-start atin. yan? Siyempre, like, for example, Pinakamadali dyan na unang pasok, cleaner. cleaner, dishwasher. Dishwasher, Oo. cleaner, lagi yan. Maraming Oo, dinubusan actually ng talaga naghanap mahirap. Noong una, syempre sa Pilipinas, hindi mo naman yung job mo sa Pilipinas, ang sobrang iba nung pagdating mo dito. Pero, kailangan mong gawin eh. yan. Yun ang pinakamadali para mag-survive sa Oo, una. mag-survive. Cleaner, Pero alam mo dito, very ano naman sila sa payment. Yung hindi dahil cleaner, mababa Ay, ang sweldo, hindi. sumusunod talaga Oo. sila sa rules. May rules kasi dito. Dun sa sa minimum yung pay level ng Oo. Masipag ka lang. Actually, halos pare-parehas lang naman yung minimum dito eh. Depende pa sa age. So, pag junior medyo mababa. Pero pagka may edad ka na, mataas ang bayad. Tapos Pero, di ba ikaw, Daddy, pag while on, kunyari, holiday break, sa school yan. unlimited siya. working Unlimited hours. siya. Tapos, yung mga kids naman, kami, dahil yung mga anak namin, mga baby pa, like 4, nung pupunta sila dito, 4 years old, 3 years old, tsaka 1. So, hindi pa sila nag-allow ng school, Oo, no? Kaya nung pumunta pala tayo dito. Walang pala, school na wala. required for the kids kasi hindi naman school, yun eh. Pero pagka school age na yung mga Oo. bata, alam ko parang kailangan pati yan na yan pag pupunta ka dito yung naka-enroll na yung anak mo ganyan. Kaya magastos Kasama pag yun. school age na. Mm-mm. Pero medyo nakakita tayo ng alternative. Kami. Kasi nga, yung anak, yung panganay kong anak, Bali na last na year, yung age. in the last year, so 5, so kailangan na siyang ipasok sa kindi. So ako, nag-check kami ng mga school dito. Imagine, kailangan namin magbayad ng $16,000 sa buong school 1 year. year. Parang konting difference lang sa tuition sa fee niya. Oo, parang grabe, hindi namin kakayanin yun, sabi ko. So, naghanap ako ng mga group ng may mga homeschooling. Hindi, yung mother nung kiniklining mo na na bahay, di ba? Siya yung nakapagkwento sa'yo nun. Oo, meron siya na kwento na may mga option. May homeschool O may dito. homeschooling. Tapos naghanap ako ng group sa Facebook na homeschooling, ganyan-ganyan. Tapos may nakita ako, maraming reviews si Yuka. Nag-apply ako kay Yuka. Ano siya? Bali yung sila ng Queensland government. Oo. Approve. Oo, Kasi may before ka ganun. ma-apply doon, may reasons ka bakit mo yung homeschool yung anak mo, may mga anong ganon, may mga So yung questions. curriculum ng same Fina-follow mo rin Fina-follow naman. yung curriculum. Fina-follow mo kung ano yung regular school at saka sa homeschool. Pero ikaw ang magtuturo. Yeah, ako. Ako yung nagtuturo sa anak ko. Pero mas mura kasi. Parang Imagine, for the whole 1 year, year, $1,000. 1,000 lang. Oo. 1 year. Yun nga lang, ikaw talaga lahat. Like, meron ka dapat time para ibigay Gawin sa yung mga mga anak mo yung kailangan niya for the school. After work. So ako, after work ko, pag uwi ko, tuturuan ko pa siya. Pero dahil nga sa age niya, madali lang, so hindi ganun ka-hassle. Yun. Pero may mga iba kaming kaibigan, ang ginagawa nila, like, mauuna yung husband, tapos, doon nila i-apply yung family nila pag nandito na sila. Kung ano yung mas madali sa kanila or mas preferred nila, no? May ganon. Yung una muna sila mag-a-apply, tapos kukunin yung mga nila. sumusunod. Oo, kukunin nila. Pwede rin yung ganon. Pwede rin naman. Depende Okay rin na sa option yun. budget talaga. Oo. Pero kasi, Saka mas makakapag-work kasi sila. oo, like for example, yung iba, kunyari, 1 year mag-work muna sila para makapag-ipon ng doon sa a-applyan nila na visa for the family. Kailangan din ba ng health insurance ng dependents? Oo naman. Oo, naka-apply Lahat. tayo, lahat. Basta pumunta ka dito, lahat ng kasama mo kailangan ng dapat naka-health insurance. Actually, pag meron kang agent, lahat iaano sa'yo ni agent. Yung iba nag-DIY, pero ako, parang mas advice ko kung mag-agent kayo. O lalo na kung medyo complicated yung situation mo. No? Or family ganyan or something. Pero kung ka lang, yung newly graduate ka siguro ng yung bata ka pa, kung madali pang i-defend yung Oo.
yung ano mo, kung bakit ka mag-aaral dito. Kaya yung DIY yun. Pero like now, Nakakapag-work ba ang dependent? oo, nakakapag-work. Same. Balit, Nakakapag-work. same 48 hours Oo. per fortnight din. Oo, kami, like for example kami, oo, nakakapag-work kami. Pero, nag-aano kami ng schedule. Siyempre, sino magpapantay sa mga kids. So, ang kagandahan naman dito sa Australia, pag binigay mo yung schedule mo, na Oo. ito lang yung availability mo, yun lang bibigyan nila sa'yo. Tapos, Kahit mag-work ka lang ng 2 hours, 3 hours, 4 Oo. hours, depende. ano sila eh, very, Flexible. very flexible. Oo. Lalo na pag mga ano mo sa family o ano. Mm-mm. Pati daw ba yung mga dependents kailangan mag English language? Hindi. No, hindi na. So, Bali yung main applicant lang ang kailangan mag-English test. siya lang ang nag-IELTS. Bit-bit na lahat yan. Oo. Pero, ano yan, mag-expire din siya, di ba? Pag apply mo 2 ng, years. 2 years. So, pag apply mo ng, that time. Pero parang ngayon, parang binago na. Ano Parang na? 1 year na lang ang Oo, may expire na after 1 year ang English. Dati 2 years bago ma-expire. Pero sa bagay ganun din, naabutan ka talaga kasi yung course na kukunin mo. Sakto matatapos pa lang or hindi pa tapos. Kaya pag mag-graduate visa ka, ano na siya, expired na. Bali, ang computation nga pala nila dyan, 7,300 sa mag-asawa. Parang 7,300 sa'yo. so 7.3 sa akin, 7.3 sa'yo. Tapos yung mga Tapos sa kids. per kids nasa 3,150. So, per yan yung child. updated ngayon, no? Hindi Tama? naman nagbago yata. Hindi naman nagbago. So, 7.3 pala. So, 7.3 adult. For each child. Tapos, so, Plus pa rin, syempre yung health insurance. and tuition fee. Sa bagay, bago ka mag-apply dito, yung show money, iba talaga sa health insurance kasi, di ba, bayad agad yung health insurance na, hindi naman pwedeng hulugan yan, di ba? Cash yan. Hindi, cash. Hindi kasi hindi ka man makakapag-lodge nang wala Oo. yung health insurance. Kaya, cash nga yun. Oo. Pero, napansin ko nung nag-apply tayo ng health insurance, minsan may mga nagsisale, no? Oo, may promo. Hindi, nakita natin yung promo kasi alam mo no, nung pandemic, maraming nag-sales. Oo. Kasi ano yun eh, panahon ng pandemic, kaya nagsisale sila. Kasi nga syempre, wala silang sales eh. Kaya nung time actually nung una kami, nung nag-apply, merong mga parang 7,000 lang ata no, family na. Parang 50%. O 50%. 50%. 7.5. Kasi 7.5 ata or akala natin parang scam kaya hindi natin agad din kasi ang mura. Oo. Pero nung Tapos legit pala. sinabi ng agent namin na tapos na yung sale. Oo. So, yun. Actually, medyo yun lang yung mga Pero if ever na may questions kayo or something na Pwede nyo kaming gusto nyo sa comment, pwede kayo pwede kayo magtanong. mag-comment, mag-message Oo. private para next time masagot natin yung mga gusto nyo questions para Pero okay naman, okay dito. Okay sa Australia. next time subukan natin gumawa ng yung parang video ng dito yung kumusta ba yung natin yung takbo ng 2 years 2 years, Student, oo. sa mga bilihin dito yung Pwede. expenses ng family Yung budget, ganyan, budget. pwede. Para yung mga nanonood na nasa Pilipinas pa yung maghahanap ng idea kung paano dito yung mga gastos as a family medyo maano natin kaya yun mag-message na lang kayo or comment para masagot natin yung mga yan Yun. based on our own experiences based yun lang, sa experience hindi, namin. hindi siya And yung mga tinakal namin sa inyo ngayon is based din. sa naranasan Oo, sa namin. naranasan namin. So, Pwedeng may nagbago or mm-mm. kasi lagi nagbabago. Oo. Yeah, yeah. So, see you guys next time on the next Thank you video. for okay? watching. Bye.